Hi guys, it's Mema and welcome back to my channel. So for today's video, gagawin na natin ng ating monthly setup for April. And happy birthday muna sa mga kasabay kong magbo-birthday dyan ng April. Hulaan nyo na lang kung anong araw. And ayun na nga, kung gusto nyo na makita ang ating setup inspired by dito sa aking cardigan na suot, please keep on watching. Itong theme na to is inspired siya sa movie na Howl's Moving Castle, kung alam niyo yun. And alam niyo yun, napanood niyo na yun. Yun, yung may gumagalaw na bahay. Yun, yung kasama ni, ano raw? Basta yung katulad ni Ponyo, ganyan, yung Ghibli movies, yun. Ano ba? Puro yun. And ito nga is inspired siya sa cardigan ni Howl, which is ginawa ko rin. Gumawa rin ako ng crochet na ganito. Yung nakita nyo sa intro ko, ako gumawa nun. Yes. Katulad, ayan o, parehas niyan yung, yan. Yung crochet na yan. Ako rin gumawa niyan. Yan yung hindi nasama dun sa cardigan kasi mali yung size niya and mali yung hook na nagawa ko. Anyways, balik tayo dito. Inspired nga to dun sa cardigan ni Howl, yung cover page natin. Ayan, yung gilid niya is doon sa lining nung cardigan ni Howl. Tapos yung pinaka background niya is yung pinaka color and yung triangular shape nung cardigan ni Howl. And then, ginamit ko lang pala dito is simpleng-simple lang. Gumamit lang ako ng Crayola Super Tips na color pink. And then, yung first time ko gagamitin tong Stabilo wing light ba to? Basta yung Stabilo na yan. Yung manipis na mahaba, hindi yung isa. Then, ito nga yung sky blue and yung parang baby pink yung ginamit ko. Kasi yun naman yung color nung cardigan ni Howl. And pagdating naman doon sa, alam ko, medyo streaky yung pagkakakulay ko nito. And hindi na siya magbabago kasi super liit nung nib nung mga gamit ko and malalaki yung spaces na kinokoloran ko. And then, yung pagdating naman dito sa title page, gumamit ako ng, yung may shimmer na Dong-A na ballpen and hindi siya masyadong kita kaya gumamit din ako dito nung glittered ko na watercolor. Ayan. And nagamit ko na siya the past videos ko pero gagamitin ko ulit. So, bakit ba? Medyo, na lang siya. Ayan o, yung gold na ginamit ko namumuo-muo na kaya medyo nahirapan akong gamitin siya. So, gumamit lang ako dito ng point brush pen, yung manipis, maliit na, detailed brush. Ang dami kong sinasabi, detailed brush na ginamit ko dito para, hindi maglagpas-lagpas yung mga colors na, hindi maglagpas-lagpas. So, at first, mukha lang siyang, hindi maayos. Pero, pag natuyo siya, magkakalma na yung color niya. And katulad nga ng sabi ko kanina, parang, hindi ko alam kung ano nangyari dun sa bronze. Pero, ayan. And additional na design doon sa aking cover page. Naglagay lang din ako ng mga, yung mga sparkles sa gilid, yung mga small details na makikita nyo doon sa movie ni Howl. Kasi parang, di ba, parang medyo, pero magical siya, di ba? May mga glitters, ganyan, may mga kung anik-anik na mga nilalagay. So, after nung first coat nung title page, nilagyan ko na lang ulit siya. Actually, marami akong pinag-isipan pagdating sa setup nito kasi gusto ko maging maayos siya. Gusto ko siyang pagsipagan kasi wala lang. Ayan, naglagay lang din ako ng dark circles doon para mag-separate. Kasi kung lalagyan ko siya ng lining or ng line art, parang feeling ko hindi ko na siya magugustuhan. So, dito nga, kapag naka-top view yung phone, hindi masyadong kita or hindi masyadong pansinin yung title page ko kasi nga shimmer siya. So, dito naman, next spread na tayo. Moving on, ito na ang aking habit tracker. Yung habit tracker ko is, ito, pinag-isipan ko rin talaga to. Actually, ayoko talaga na gawin lang siyang inspired doon sa cardigan ni Howl. Parang, hindi ko alam kung paano siya gagawin. So, dito, naghanap ako ng ibang inspiration pagdating sa mga design na pwede kong gawin. And, nahanap ko tong
yung ano, yung kwarto ni Hal, 'di ba? Puro shimmer, puro gold and everything, and may mga sobrang daming details na kahit sabihin mong paulit-ulit yung details, ang cohesive nilang tignan. Hindi sila magulong tignan. So tinry ko i-recreate dito 'yon. Yung una ni Hal, ganun yung dun ko kinuha yung inspiration ko para magawa ko tong spread na to, kasi ayokong maging pure pink and blue lang siya. And actually, habang ginagawa ko to, hindi ko ma-imagine kung ano yung kakalabasan niya. Pero nung natapos niya, super cute and super ganda niya. Kahit na medyo paulit-ulit yung design na random placement, ganun, nagmukha pa rin siyang maayos. So, dito, ginamit ko lang din yung ibang colors bukod dun sa pink and blue. Gumamit ako ng green, ng beige, ng yellow, ng red, ng blue, ganun, para magkaroon lang siya ng ibang pop ng color. And syempre, para mas lalong maging cohesive sila sa isa't isa, ang pinaka ginawa ko na lang is, syempre, meron akong colored pen. Then, gumamit din ako ng shimmers. Pinatungan ko lang din ng mga shimmers to. Ayan, kung makikita niyo, diba? Super cute. Nagsha-shine siya kapag natatapatan ng araw. Pero hindi niyo siya ganun ma-appreciate kapag naka-top view lang siya. Pero pag ginagalaw-galaw niyo siya, syempre, mas cute tignan. Next spread naman natin is ang ating double spread na calendar, monthly calendar. So, ang pinaka-bias ko dito sa paggawa ng setup, or pinaka-natutuwa ako sa paggawa ng setup, is yung paggawa ng double spread calendar. Feeling ko, lagi na akong gagawa ng double spread calendar kaysa sa mga single spread, kasi mas cute siyang koloran. Kita nyo, diba, parang mas cute siyang designan kasi kokoloran nyo yung mga bawat box, hindi katulad nung sa mga single spreads, or hindi pa lang ako nakakapag-explore masyado pa when it comes to single spreads na monthly calendar. Dito kasi nakukulayan ko lahat. And malaki siyang tignan, pwede yung mga pwede nyo ilagay kung anong gusto nyo ilagay sa bawat block, ganon. And yung dito, ginawa ko naman para maging cohesive siya. Yung pinaka-blocks ng monthly calendar, yun yung kinoloran ko ng pink and blue para nandun pa rin yung thought ng cardigan ni Howl. And then yung sa design niya sa paligid, hindi ko tinanggal yung gold lining or yellow lining dun sa mga bawat spreads. Tapos dito, sa upper left, nilagay ko yung quintas. Ni-recreate ko dito yung quintas ni Howl. And then sa baba, kinuha ko lang din dun sa cover page yung title page nito. Parang pinarehas ko lang doon sa title page natin sa cover page. Naglagay lang din ako ng mga shimmers, and ayan, dumidilim na kasi lumilipat na yung araw. Lumilipat na siya doon sa harap ko. So dito, ayan, monthly calendar, yung yung necklace ni Howl, then yung title page, para hindi naman siya ganun ka magkaroon ng empty space. And syempre, dito, ni-recreate ko lang din yung mga, katulad na sinabi ko kanina, yung mga random stuffs, yung mga random, details na pwede kong mailagay dito, kasi yun yung point, para hindi maging pointless. Charis. Yan, nilagay ko lang. Ito yung mga bagay na hirap ako. Yung paglalagay ng random design. Tapos hindi ko alam kung magiging maganda ba siya tignan. Ganun. Ang bilis mo naman, ate. Ito na. Last spread. Laging last spread is ang ating monthly task. Monthly, ewan ko. Parang na siya. Naisip ko to nung habang ginagawa ko siya. Para na siyang nagmukhang rolling weekly. Ayun na lang pala yung rolling weekly? Rolling weekly task? Nakalimutan ko na. Basta parang naging ganun siya, yung hindi na ako weekly gumagawa ng mga spreads ko. Kasi nga, kinakatamaran ko siya. Parang na-stress ako sa mag-isip ng mga layout. Kasi every week, ibang layout. Ganun. Ito, parang kung ano na lang yun nandyan, yun na yun. And for whole month na siya. Kung ano yung task ko, yung schedule ko, or yung mga date na ilalagay ko dyan, yun, kung kailan yung deadline, mas madali para sa akin yung ganito. Pero kung saan kayo nadadalian, go! Go lang! Support! Sige, go! Ayun na nga. Actually, dapat gagawin ko lang tong isang spread. Pero, syempre, hindi na ako tinamad. Ayun.
nilagyan ko na rin siya ng mga details. So, dalawang spread na yung ginawa ko para hindi na ako ulit-ulit. Which is, in-alternate ko lang yung mga colors na blue and pink and blue. Tapos, makikita nyo makikita nyo na lang mamaya sa, ano yun? Ano tawag dun? Yun, mamaya. Bye! And if you enjoyed this video, please don't forget to leave a like, comment, and subscribe. Pa-birthday nyo na sa akin yan. Ano ba? Like, comment, subscribe, and ring mo na rin yung bell para always updated ka sa bagong videos ko. Bye-bye! And ito na nga ang final flip-through ng ating monthly setup para sa month ng April na inspired sa Studio Ghibli na movie na House Moving Castle, and syempre, inspired sa cardigan na ginawa ko.